Ang pagasugaton sa masikapong palakpak, ang pagbabalik ni Paring Gov Manny Piñol! Ating iboto, number 3 sa balota. Pagka-gobernador, si Gov Manny Piñol. At pagka-vice-gobernador, number 1 sa balota, si Vice Gov Efren Piñol. Iboto sila! Siya'y mahal ng mga kutabatenyo dahil si Gov Manny Piñol may prinsipyo. Ramdam niya ang mahal ng mga bilihin, kaya agrikultura ay kanyang pagyamanin. Kay Gov Manny Piñol, ospitalisasyon, libre na. Kay Gov Manny Piñol, edukasyon, isolid ka. Kay Gov Manny Piñol, tulong niya, uulan na, may sapat na pagkain ng probinsya. Si Gov Manny Piñol ang iboto, Cotabato, Asenso, number 3 sa inyong balota. Pagka-gobernador, iboto siya, pagkalimutan, iboto siya. Iboto siya, iboto siya, iboto siya. Pagka-gobernador, si Gov Manny Piñol. Mga pinangga kong katauhan sa North Cotabato. Samtang kita libo-libo nagtigom karong gabiuna o gihuyok-huyok sa bubog ng hangin. Dunay usa ka tawo nga nag-inusara sa usa ka bugnaw nga kwarto, 1,000 ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan, Rodrigo Roa Duterte. Si Digong, amigo na ako, bisan pa wala pa ko sa politika. Nagaingon sila nga si Rodrigo Roa Duterte kuno adunay nahimong sala sa katawhan sa Pilipinas. If that is true, wala man tayo mahimo diha. Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. Ingon nila, gidakop si Digong. Kay dunay sala sa katawhan. But I will tell you the true story. Istoryahan kamo sa tinuod nga istorya nganong gidakop si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, nidagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, dunay usa ka tawo na nagsugod maniobra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa gitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose, magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. Apan wala kadto magmalampuson. Busa ang gihimo nila, nagmugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kadakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, snowpig ang imong pangalan. What is the purpose of the ayuda program? To influence the local voters so that
this coming election 2025, ang ilang mga lokal na kandidato mudaog para sa 2028, preparado sila sa pagdaga ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima niining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya balo mo niini, nagadeklaran ako, dili ko mudagan. Wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador. Magpahulay nako. Human ako, naging Secretary of Agriculture nako, naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I've reached the heights. Pero ni adtong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the COMELEC, file your certificate of candidacy, as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lang tao, nagatuwa ko, pagbuot sa Ginoo. Kubayaw wala. Kay kung wala kong mudagan, sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo, magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028, birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez, pag umangkon sa bana ni Lala Talinio Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani, gusto na akong masabtan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabiling sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pondo sa PhilHealth gikuha na, ang bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Dili na ko magpadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita pagihapon ta. Dunay usa ka importante nga tawo nga mas gusto na ko madunggan ninyo. Anak sa atong presidente. And so, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato. Dili ta magpadala sa ayuda. Dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dala sa kusina. Pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Manny Piñol for governor. Daghang salamat ngayong gabi.